Yo, what's up mga ka-off duty lights and sounds? So, for today's video, gagawa tayo ng rail guide ng ating circular saw. So, yung rail guide guys, rail guide ng circular saw is, ang purpose niya guys is para mas accurate yung cut natin. Ayan, so syempre sa mga gumagawa ng mga speaker box, as much as possible, accurate yung mga cuts natin para iwas na tayo sa matinding grinderan. Ayan. Bola lang yan. Sa matinding pag tanggal ng mga excess na kahit mga 1 mm. Sakit sa ulo yan guys. So, disclaimer lang guys, hindi ako professional na gumagawa ng speaker box. Hindi totoo Pero yan. ito ay natutunan ko lang at saka na-research na rin natin sa mga gumagawa ng mga speaker box. So, without further ado, let's go! Ayan guys, so una nag-cut ako ng eto 9 inches pero hanggang dito yung 9 inches. So ang first cut ko talaga is 9 inches by 4 feet. Hanggang doon 4 feet yan. Yan. Tapos ito 9 inches. Ngayon, nung nilagay ko tong angle bar na to, 1 by 1 to guys, 1 by 1. Nagsukat ako ng around 3 inches lang. Ayan, 3 inches. Diyan, hanggang 3 inches. Hanggang dun din, 3 inches din dun. Ayan, ito. Tapos, dinaan ko yung circular saw ko dito. Ayan, may nakaabang kasi doon. Ayan. And guys, so, yung, di ba 9 inches to kanina. So, pagdaan ko ng circular saw, yan, automatic na yung ika-cut niya dyan. So, bali, ito na yung eksaktong sukat niya. Yan, yung distansya mula sa blade. Diyan, mula sa blade hanggang dito sa fence niya. Ayan. So, ito yung eksaktong lapad lang. Okay? Ngayon, kung paano ko magka-cut ng yung desired measurement. Ganito yun. Ayan. So, ang ika-cut ko ngayon guys is yung measurement ko is 17 and a half. Ayan. 17 and a half. So, magbe-measure tayo ng 17 and a half. Okay? Ayan. So, minarkahan ko na 17 and a half. Ayan. So, magmamarka din tayo doon. Ayan. Magmamarka din tayo doon. Okay. Ayan guys. So, nagmarka din ako ng 17 and a half. Ayan. So, ang gagawin natin is ganito. Ayan guys. So, ito yung marka natin, di ba? Ito yung marka. So, ang gagawin mo lang, since ito yung saktong sukat niya, yan. Ima-match mo lang. Yan. Kung saan yung marka mo. Yan. Yan. Diyan mo lang ilagay. Okay? Tapos, ilalak na natin. Yung ginamit kong pang-lock is yung lang, wood screw na lang. Kasi wala pa tayong clamp eh. Ayan. Ayan. So, sa kabila din guys. Lock din natin. Nandito yung marka guys. Tapos ito yung wood screw. So lock na natin. Ayan. So hindi na yan gagalaw. Ayan. So kakat na natin. Ayan guys, so napapansin nyo guys, yan. So kung anong sukat ng ating guide, yun din yung sakto. Yan, sakto yan. Yan, saktong-sakto yan guys. Yan. Hanggang dun. Wow naman! Hanggang dun, ayan. So, napaka-useful nito guys. So kung ano yung talagang sukat ng guide natin. Yan, parang lang. Kinakopy lang niya eh. Yan. So, accurate na accurate siya guys. Alright. Ayan guys, so magkakat pa tayo ng isa. Okay?
Ayan guys, so ilalatag natin yung ginawa nating rail guide na para sa ating circular saw. Ayan, so ilalatag natin kung saan natin minarkahan yung 23 inch. Ayan, 23 inch. Ayan. Tapos i-secure na natin gamit yung wood screw natin. Ayan. Tapos magka-cut na tayo. Alright. Okay, so check natin kung 23 inch ba yan hanggang dito. Okay. Ayan. So, saktong-sakto guys. 23 inch. Ayan. Dito rin sa kabila. Okay. Ito. Ayan. Ayan. 23 inch yan guys. Ayan, alright. Ayan guys, so sa mga nagbabalak na gumawa ng mga speaker box, so pwedeng yung gayahin yung ginawa nating rail guide para sa ating circular saw. Yung circular saw guys, na rail, yung rail guide mismo, is para yun sa mga, kung wala kayong table saw, mas maganda talaga yung table saw. Kasi ilalatag mo na lang, tapos ipupush mo na lang, ayun. So kung wala kayong table saw, pwede yung rail guide natin na ginawa para sa ating circular saw. So, till DIY project, mga ka-off duty lights and sounds. Alright.